beloved Boss Mike Cervera. Dang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Itigil ng China ang pag-aangkin at panghaharas sa Pilipinas. Correct. At ibabalik naman ng Pilipinas ang Typhoon missile sa Amerika. Nako, yan na nga ba yung Typhoon missile na yan ang kinatatakutan ng mga singkit? Ewan ko ba kung ano meron dyan sa Typhoon missile na yan? Bakit parang dinadaga ang mga inchik dyan? Kaya nga mga kababayan, sa kaba nila, bigla na lang silang napaminsahe kay Pangulo. Sabi, tigil nyo na. Tigil nyo na yung ginagawa ninyo kasi nakakalika lang yan ng kaba ko. Sabi ni Xi Jinping siguro. Ano? Sabi ni Xi Jinping, tigil nyo na yan kung ano man yung sandata na yan, ha? Kinakabahan ako. Ayun, mga kababayan. Eto na si Pangulo. Alam nyo naman, ang Pangulo natin hindi na tulad nung Pangulo ng mga DDS. Ang Pangulo natin ngayon ay lahing Marcos. Ang Pangulo natin ay lahing matalino. Ang Pangulo natin ay lahing magagaling. Ang Pangulo natin ay lahing mababait. Ang Pangulo natin ay lahing magagalang. Ang Pangulo natin, mga kababayan, ay lahing matatapang. At higit sa lahat, ang Pangulo natin ay mahal tayong mga Pilipino. Correct? Pero yung isa, yung nanggugulo, hindi kayo mahal nun. Panggap lang, di ba? Bigyan ko kayo ng sample, gusto nyo? Yung mga DDS na nagre-report, sample, gusto nyo? Di ba sabi ni Digong? Ano sabi ni Digong? Sige, ako bahala sa inyo mga pulis. Oo, tirahin nyo ang tirahin, gusto nyo. Ako ang bahala, ako mananagot. Putik, nung nagka-hearing yung mga pulis doon, mga kababayan, hindi man lang pinagtanggol. Kita nyo? Akala ko ba ipagtatanggol kayo ni Digong at siya mananagot? Bakit nung inimbestigahan si Grijaldo, ano nangyari? Bakit tumatawag ng rescue sa Kabaro? Di ba dapat sagot ka ni Digong? Bakit? Parang nagtatago yun. At parang iniwan ka sa ere. Di ba dapat hindi sa Kabaro hihingi ng rescue? Dapat si Digong. Sabi niya yun. Ano man ang inyong magiging kaso, ako mananagot. Okay, tanyo? Pero nung nandiyan na, ano nangyari? Biglang nagtago, biglang dumistansya si Digong. Sinasabi ko na hindi alam ng mga yan. Kayong mga DDS, kayong mga itinataya ang inyong reputasyon kung meron man. Itinataya ang inyong buhay na wala namang kwenta. Mag-isip kayo. Sipin nyo maigi sinasabi ko. Dahil bandang huli, iiwan kayo. Ilang panahon na lang, si Digong, alam nyo naman, hindi naman immortal yan. Sabi niya lang yan. Na kapag ka ang Diyos si Satanas, abay immortal? Hindi totoo yan. Isip niya lang yan. Huwag kayong maniwala dyan. Saglit na lang yan. Sabi nga nung iba, 3 bulati na lang ang pipirma. Tapos kapag nawala, paano kayo? Sige nga, paki-explain nga. Sa tingin nyo, pagtatanggol kayo ni Bato? Ako, Diyos ko. Alangan naman ipagtanggol kayo ni Bongo. Diba? Tipin nyo maigi yan. Tuloy. Yan ang hamon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayun, yan ang hamon. Tanggalin nyo lahat ng gustong ipatanggal ni Pangulo dyan. Kung gusto nyong ipabalik ni Pangulong Bongbong ang Typhoon missile na kinatatakutan ninyo, lahat ng sabi at kondisyon at hamon ng Pangulo namin, si Pangulong Bongbong, gawin ninyo. At kung hindi nyo gagawin, luti iyo. Diba? Luti iyo! Konti na lang pala, Sir Mike. Alin po ba, Mami PR? Diba? Kunana
Apo Bongbong Tulo, di iyo Oh, di ba? Uri, agkuyadyad kayo. Hang ko iktatanda kita typhoon missile may. Kuna na. Di ba? Oh, di ba? Oh. Sa China. Kasunod ito ng pag-alma ng China Sabi, ulitin ko lang ito na. Mindanao. Itigil ng China ang pag-aangkin at panghaharas sa Pilipinas. At ibabalik naman ng Pilipinas ang Typhoon missile sa Amerika. O, kita nyo mga kababayan? Nakaka-proud magkaroon ng Pangulong ganyan. Ipaglalaban tayo, protektahan. Ginagamit ang talino. Hindi bunganga yan. Hindi tulad ni Digong, puro bunganga lang. Ang gagawin niyang estilo, mananakot para wag kayong kumimik lahat. Pero si Pangulong Bongbong, hindi nyo kailangan magsalita kasi siya mismo ang gagawa. Kaya mga kababayan, napakaswerte natin. Nagkaroon tayo ng Pangulo tulad ng anak ni Apo. Unak kumanan. Di ba mga kababayan? Tuloy. Yan ang hamon ni Pangulong Bongbong Marcos sa China. Yan ang hamon ni Pangulong Bongbong Marcos sa China. Ulitin ko lang. Hindi porke sinabi nating China, yung buong kabuuan, pati yung mga mamamayan nila. Ang nag-uusap dyan ay yung ating pamalaan at pamahalaan nila. Yung mga mamamayan sa China at mamamayan dito sa Pilipinas, walang kinalaman dyan. At kami naman bilang vlogger ninyong pinakikinggan, abay obligasyon naman naming ibigay ang mga opinion lang namin dyan. Kung ano man ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos dyan, ay kailangan lang naman nating suportahan. Ganun lang. Wala nang iba. Walang kulang, walang dagdag. Bagkus labisan nyo lang ang tiwala at pagmamahal sa ating Pangulong gwapo at mabait na katulad ko. Tama? Tama? Sa mga naniniwalang mabait, gwapo at matapang, makabayan. Mahal tayong Pilipino. Kung naniniwala kayo na ganun si Pangulong Bongbong, paki-press 1. Press 1 bago natin ituloy ito. Dahil pag hindi kayo nag-press 1, hindi ko na itutuloy ito at magpapahinga na ako. Biruin ninyo, pagod na ako galing sa rally para ipaglaban sa Alarizan. Mga kababayan, wait lang, kukunin ko lang. Asa na baby? Asa na yung sa Alarizan ko? Naiwan sa sasakyan. Naiwan sa sasakyan, mga kababayan. Pero, mga kababayan, sa mga bago, at sa mga luma, at sa mga nagdadalawang isip pa, baka naman, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Our beloved Boss Mike Cervera.